10 warning signs sa mga lalaki na kadalasan binabaliwala ng mga lalaki. So, sa mga misis, kailangan po makikinig kayo dito. Sa mga, minsan kasi mga lalaki ayaw magpa-check up eh. Number 1, hirap lumunok. Sa mga lalaki, actually kahit sa babae, basta hirap lumunok, ang binabantayan natin dyan, minsan di ba pag sa tubig, kaya. Pero pag solid, yung mga laman, parang ayaw bumaba. Lalo na kung smoker yung lalaki, umiinom ng alak, binabantayan natin dyan, throat cancer. Meron kasi mga bukol dito sa leeg, meron mga throat cancer, hindi po maganda. So, isang sintomas yan. Lalo na kung namamaos. Kung namamaos kayo, lampas 2 linggo, namamaos, baka namamayat, mamaya may dugo pa, titignan din. Merong mga throat cancer na binabantayan natin. Ha? So, that's number 1, hirap lumunok. Second symptom na huwag babaliwalain ng mga lalaki, kahit anong maramdaman sa dibdib, kahit anong masakit sa dibdib. Minsan kasi tayo, syempre, sumasakit ang dibdib, isipin natin, baka sikmura lang, baka stress lang, o baka muscle lang. Oo, pwede muscle lang yan. Pero oras na meron kayong maramdaman na parang kakaiba. Sino sa mga lalaki ang at risk para sa heart attack? Yung middle age, 40 years old, 50 years old. Meron nga mga 30s pa lang na heart attack na. Mataba na lalaki, high blood, diabetic, basta kahit ano. Tsaka yung chest pain kasi ng sakit sa puso, hindi talaga siya masakit. Parang hindi lang komportable. Parang basta hindi lang siyang komportable. Parang may mabigat, may nakadagan, parang may nakaipit lang dito. Kaya mahirap malaman kung sikmura ba o puso. So, any chest pain, pa-check up tayo sa doktor. Number 3, kahit anong pagdurugo. Okay? Minsan may dumudugo, baka pagsinga, o may dugo, bantayan, baka nasal cancer. Pag-ubo, minsan may bahid ng dugo, pwede ng gasgas, pwede lang cancer. Sa ihi, mapink ang kulay. Yan. Pwedeng kidney stones, pwede rin kidney cancer. Sa dumi. Pag dumi, may dugo, buhay na dugo, pula o itim. Ang itim, dugo din kasi. Malansa na amoy. So, titingnan mamaya may colon cancer, baka may ulcer. So, any bleeding, wag babaliwalain. Number 4 symptom na wag babaliwalain, yung sobrang pagod. Alam niyo naman yung normal na pagod, tsaka sobrang pagod eh. Yung sobrang pagod na talagang parang wala kang energy, symptom to ng maraming sakit. Pinakamalala, pwedeng symptom ng cancer na hindi natin mahanap. Yung ibang sakit, mga chronic disease, diabetic na hindi nagagamot, nanghihina din sila. Kidney problem, nanghihina din sila. Mga lung problem, may sira ang baga, kidney, liver, lahat yan. Ang ending, mahina. Diba? Mabagsak ang potassium, manghihina ka rin. Baka kulang ka sa mga minerals mo. Okay? So, sobrang pagod. Number 5. Number 5, hirap umihi. Okay? Karamihan ng lalaki, edad 50 pataas, lumalaki ang prostate, kaya hirap umihi. Paputol-putol ang ihi, pakonti-konti ang ihi, kailangan pinipilit yung ihi. Actually, normal yun lumaki yung prostate, 50 and above. Kaya lang, minsan bukod sa paglaki ng prostate, ang kinakatakot natin, prostate cancer. Common ang prostate cancer sa mga kalalakihan. So, anything na hirap umihi, laging kulang, pa-check up tayo sa urologist para masigurado lang na hindi siya prostate cancer. Number 6 symptom, kailangan bantayan, connected sa utak to, yung hilo, nahihilo at madaling makalimot. Yung mga symptom ng utak. Pag nahihilo, madaling makalimot, lightheaded, parang matutumba, pwedeng stroke yun. Pwedeng early sign ng stroke. Pwede rin naman bagsak ang blood pressure. Yan, kaya nahihilo. Pag medyo memory loss, pwedeng Alzheimer's. Diba? Yung ulyanin, doon nag-umpisa eh. At yung memory loss din, pwede ring depression.
Merong iba na di-depress eh. So, pwedeng stroke, pwedeng depress, o yan ang mga symptom. Pag medyo kakaiba. Number 7, sugat sa bibig. Yan. Minsan may mga sugat sa loob na lalo na kung naninigarilyo, uminom ng alak, mouth cancer. Merong mga cancer dito minsan sa loob. Parang bukol siya, parang gums lang nakagat mo, namamaga lagi, hindi gumagaling, papacheck up nyo. Basta kahit anong bukol dito sa loob. Number 8, headache. Siyempre, sobrang sakit ng ulo o yung sakit ng ulo nakakaiba. Okay? Ang mga mild causes nito ng headache, pwedeng massage lang, pagod ka lang, stress ka lang, pwede yun, headache. Pero, merong headache na mas serious, di ba? Pwedeng high blood, headache, o high blood, mabilis lang. Pero may headache na stroke, di ba? May headache na aneurysm, at may headache na brain tumor. Okay? Ang headache ng stroke, aneurysm, sobra sakit. Sobra sakit. Ang headache ng brain tumor, pa konti-konti. This month, parang masakit konti. Next month, mas masakit. Next month, mas masakit. Unti-unti, pasakit ng pasakit pag brain tumor. Paano yung bukol? Unti-unti lumalaki dito eh. So, pag unti-unti lumalaki, unti-unti sumasakit. So, yung number 8. 8 headache. Number 9, ito yung bad symptom, yung namamayat. Diba? Ayaw mong binabati. Minsan gusto mo binabati, uy, pumapayat ka ngayon Kung bata ka, siguro 20 years old, gusto mo binabati ka ng pumapayat ka. Pero kung senior na tayo, 50 years old, may nagbati sa'yo, pumapayat ka, hindi maganda yon. Kasi pag pumapayat sa may edad, lalo na, hindi naman nagpapapayat, sign of cancer yon. Diba? Hindi 100% pero lagi yun eh. Basta may cancer, namamayat talaga yung tao. Lalo na kung yung cancer nakatago. Ano yung mga nagtatagong cancer? Skin cancer, kita mo eh. Nagtatago, ito yung nakakasa. Pancreatic cancer, nagtatago. Diba? Steve Jobs, marami namamatay pancreatic cancer. Nakatago yan. Stomach cancer, lung cancer, yan naman nakatago. Number 10, panglalaki lang to, testicular cancer. Sa balls, sa itlog ng lalaki, yan, chinecheck natin yan. Kung babae, chinecheck ang breast, sa lalaki, chinecheck yung itlog ng lalaki. So, kayo mismo kakapa, dapat ang consistency niya parang malambot lang siya, parang goma. Diba? Parang goma siya. Pero pag chinek nyo yung itlog do sa lalaki, pag nakaramdam po kayo ng may matigas, kahit anong matigas doon na parang monggo, hindi maganda. Okay? Matigas, tumigas, kahit parang may parte lang matigas, hindi dapat. Testicular cancer. Kung ang babae takot sa breast cancer, ang lalaki takot sa testicles itlog na lalaki, testicular cancer, at prostate cancer. Okay? So, yan. Dagdagan ko lang isang symptom, number 11. Itong 11 kasi, serious din to, pero hindi naman siya cancerous eh. Pero yung 11, na kinakatakot ko rin, yung manas. Basta, pag nagkakaedad, nagkakamanas pala. Kasi, pag may edad na 50, 60, syempre yung ugat natin, yung mga veins natin, hindi na ganun kaganda, hindi na umaakyat. Konting manas, okay lang sa hapon. Kaya sabi ko sa gabi, mas itataas yung paa. Tuturo ko sa inyo isang araw. Paghiga, dapat may unan para ma-absorb yung manas, yung tubig sa buong gabi. Pero may manas na masama. May manas na galing sa heart failure, mahina ang puso. May manas galing sa siraang kidneys. May manas na galing sa liver. So, tatlo yon, liver failure. So, manas dahil sa atay, sa kidney, at sa puso. At merong manas na dahil lang nakatayo lagi. Diba? So, yung 11, number 11 na manas, parang bantayan din. Ito para sa mga misis, kasi ang mga lalaki ayaw magpa-check up, diba? Ang lalaking diabetic, yan, matigas ang ulo. Alam ko na yung karakteristik. Mag-comment kayo mga misis, di ba? Pag diabetic si Mr., tigas ng ulo, di ba?
Kaya nagkaka-diabetes. Ewan ko bakit. May connection ata yung pagkatigas ng ulo sa diabetic eh. Kaya anyway, sa mga misis, may 5 bagay kayong babantayan para kay mister. Okay? O sa mga mister nakikinig, kaya nyo bantayan sarili nyo. So, misis tips number 1 para kay mister, ipatigil ang sigarilyo. Diba? Kailangan patigil yung sigarilyo kasi yun talaga eh. Oo. Ngayon, kung talagang may tinanong sa akin eh, Doc, kailangan ko mag-smoke eh. Kailangan ko manigarilyo. Meron ba akong makakain na pangontra sa paninigarilyo ko? Oh, grabe yung tanong. Alam mo tayo, babait tayo. Pinagbibigyan ako. Sige, kung talagang matigas ang ulo mo, ayaw mo tigil yung sigarilyo, kumain ka na lang ng maraming prutas, maraming gulay. I think may tulong mga sweet potato, kamote, kung ano mang mga prutas, strawberry. So, meron kang dagdag cancer sa sigarilyo, meron kang bawas cancer chemical sa mga strawberry, apple, orange, 'di ba? So, i-contra mo na lang. Hopefully, mas hindi tumubo yung cancer. So, number 1, stop smoking. Pag hindi mapigilan, hindi mo mas healthy pagkain. Number 2, yung dami ng kinakain. Dapat yung mas healthy. Kasi, pag hindi mas healthy, ipapakain kay mister, magiging diabetic, kakasakit sa puso. Number 3, babantayan ng mga misis. Ang lalaki pwede ma-depress. Tsaka pag ang lalaki na-depress, mas malaking chance mag-suicide. At pag nag-suicide ang lalaki, madalas namamatay yung lalaki. So pag ang lalaki nag-attempt ng suicide, malamang successful. Pero pag ang babae nag-attempt ng suicide, usually nabubuhay pa. So, yung mga lalaki kasi nagkikimkim, di umiiyak, talagang lahat ng galit na doon, kaya delikado. So, number 1, smoking, tigil. Number 2, healthy foods. Number 3, bantayan kung depressed si mister. Ano ba ang gusto ni mister? Kaya naman tong tips ko. 2 lang gusto ng lalaki. Pagkain and talik. Sorry straight talk eh. Yan ang gusto ng lalaki. Usually, tanungin mo sa lalaki. Gusto lang nila masarap na pagkain at magsama kay misis. Ay, nako. Meron din naman ibang gusto. Pero basically yun. Number 4, straight talk eh. Alak din. Dapat babantayan ni misis, wag sobra sa alak, iwas sa aksidente ang mga lalaki. Kasi lalaki, prone ma-aksidente sa trabaho, sa motor, no? Number 1 cause ng accident, mga motorcycle eh. Oo. Sobrang alak, masisira din yung atay. Number 5, babantayan sa lalaki, baga. Ang baga ng lalaki madalas masira. Bakit? First, smoking. Second, lalaki nagtatrabaho sa labas. Pag nagtrabaho, dami nalalanghap na alikabok, usok, 'di ba? Mga dust. So, lagi sila nasa labas ng bahay, laging mas sira ang baga, pwede magka-emphysema, pwede magka-pulmonya. Alam niyo naman, pag nagka-pulmonya ang lalaki, delikado. Diba? May kasabihan nga kami mga doktor. Ang pulmonya daw ay quote-unquote kaibigan ng matatanda kasi yun ang magdadala sa libingan. Bago mamatay ang isang pasyente na matanda, pulmonya lagi ending. Laging ganun. Nanay ko, pulmonya, lahat naman. Kasi pag mahina na yung katawan, papasukin na ng bacteria, virus, masisira yung baga, hindi na gagaling, tataas yung pulmonya, hindi makakahinga, tapos doon na mamatay. So, pneumonia daw is quote-unquote friend ng elderly. Ayaw natin to. Okay? Sana nakatulong tong tips ko. Panoorin nyo, very effective to. Para kung meron kayong any of these 10 symptoms, pa-check up sa inyong doktor. Pag nag-check up kayo sa isang doktor, binaliwala, sabi okay lang, pero duda kayo, magpa-check up sa pangalawang doktor. Hanggang magpa-check up kayo sa pangatlong doktor. Hanap kayo ng tamang doktor, kahit 3, 4 magpa-check up kayo, hanggang makita nyo. Kasi walang, how do I say this? Wala naman talagang perfect na pag isang doktor malalaman niya lahat. Hindi, kailangan nyo talaga. Parang abogado.
Minsan, unang abogado, talo kaso mo. Sabi niya, talo. Pangalawa, sabi, medyo panalo. O pangatlo, makakahanap ka ng abogado na makakapanalo ng case mo. Makakahanap ka rin dapat ng doktor na makakapagaling sa'yo. So, hanap lang ng hanap. Kasi wala naman talagang perfect, di ba? Kahit sa anong bagay. Huwag kayong mag-i-stop na kahit, sinabi niyo sa doktor, hopeless na ako may taning na buhay ko 6 months. Huwag po, itry nyo lang na itry. Kasi who knows, baka makahanap kayo ng tama. Okay? God bless po. Sana nakatulong tong tips ko para humaba ang buhay ng mga lalaki.